Ikaw talagang bata ka, oh. Hindi ka magsawa sa trouble. Lola Teban, hindi naman ako yung pag-away. Iniligtas ko lang si Don Manolo. Ganon din yun. Pakikipag-away din yun, eh. Mas matindi nga yung pinasok mo, eh. Isa ho sa custom broker si Don Manolo. Kung hindi ko ba kakilala yun, eh, bakit ako makikialam? Basta't sa susunod, huwag ka nang papasok sa anumang gulo. Delikado. Hello? Hello? Hinihintay mo ang tawag ng mga bata mo para ibalita sa iyong patay na mo, no? Ang mga hayop na katulad mo ang dapat mawala sa mundo. Pangalawang beses mong ginagawa sa akin to, Lorenzo. Ano ba pinagsasabi mo? Wala kang nalalaman? Ang ibig mo sabihin ay kumikilos sa mga tauhan mo nang hindi mo inuutos? Pare-pare ako yung mga... Bago ako mamatay, ako muna magbabaon sa'yo sa hukay. Papalalin si Don Manolo. Tinay po! Tapos nagpagulong-gulong kami sa lupa. Tapos nagulat yung killer. Tinay po ulit! Nagpagaw kami sa baril. Ang laki-laki. Inutaka ko. Inangat ko. Binigyan ko ng apagat. Pa! Tapos dalawa sa panga. Pa! Pa! Tapos walang hiya ka. Pagkalaki-laki talaga. Inangat ko ulit. Tapos walang hiya ka. Binigyan ko ng isang high kick. Pa! Tapos nakita ko. May demonyo sa likod. Mahaba buhok. Papalalin ako. Inilaga ko. Bakit?
ka ba? Malaki ka lang eh. Ang yabang-yabang mo Pagkuha ka lang dito, nag-ahari-harian ka na. Eh, ano yun? May pinagdamala ka. Bakit? Sinabi ko ba? Ito ang tandaan mo, ha? Kilalanin mo ko. Yung pagbilan nga ng sabon. Ito, ha? Alisin! Ay! Aray ko. Bastos ka! Bastos daw ako. Pwede ka ba mamaya? Bitiwan mo siya! Ako harapin mo! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Aray ko! Sinapok. Si Glenda, oh. Binabastos. Kapag ang babae hindi pumalag, sa'yo. Pero kung papalag, alam mo na. Ah, ganun ba? Sige! Sige, para mo! Tama na, Dario. Tama na, Dario. Tama na. Yeah. Dario. Tama na. Dario, sorry na, oh. Nagbibiro lang naman po kami. Sige na, mag-sorry ka na. Po? Glenda, sorry na, oh. Sa akin hindi ka magsasorry? Ako yung nagpaka mo! Ay, yabang mo kasi. Itong tatandaan nyo. Huwag na huwag niyong pangarapin na maging siga sa lugar natin. Opo. Sige na, sipat na. Oh, salamat, Dario. Yayabang nyo, puro naman kami rayong ma. Hindi pa ako nakaganti! Salamat Nasaktan ka ba? Ayos lang yun. Ikaw naman kasi. Ang hilig mo magsuot ng maiksi. Eh alam mo naman dito sa lugar natin. Maraming manyakis. Siya nga pala. Tanghali na. Papasok pa kami. Tara. Dario, Wait, huwag ka naman. galing mo talaga. Parang ako Ay, yabang talaga nito. Tama ka na nga. Dario, mabuti na padaan ka. Bakit tawaling si Mang? Si Mang Tonyo mo, 1 linggo nang may sakit. Kapos kami sa pambili ng gamot. Salamat, Dario. Aling si Mang. Sabihin niyo naman kay Mang Tonyo. Tigilan na niya yung paninigarilyo. Matigas ang ulo nun. Mabuti kung ikaw ang magsasabi. Makikinig siya sa'yo. Salamat uli, Dario. Tulome! Alan! Huwag kang lalapit, Dario! Papatayin kita! Ano ba problema, Tolume? Sobra na kasi asawa ko, eh. Lahat ng sweldo ko, binibigay ko sa kanya. Pinaghahanapan pa ako. Naubusan pa ako ng pagkain. Sobra na, eh. Tolume, ang problema sa bahay, sa loob lamang ng bahay pinag-uusapan. Yang galit mo ngayon, sa kasambahay mo. Huwag ka namang damay ng iba. Paano kung makapatay ka? Saan ka pupunta? Pasensya ka na, Dario. Nagdinim lang kasi ang paningin ko, eh. Sige na, umuwi ka na. Pag-usapan niyo na yan ng misis mo. Salamat. Talagang pinaghahandaan ko ang tournament na ito. Malapit na, di ba? Oo nga. Isa pa, mataas ang expectation sa'yo ng lahat. Lalong-lalo na ng instructor natin. Sana manalo ako, no? Isang malaking tinik sa lalamunan ko. Ang Don Manolong yon. Alam niyo yon. Ang lahat ng koneksyon ko sa Hong Kong at Colombia ay hinarang ng tupang na yon. Milyon-milyon sa lapya nawawala sa akin.
Palpak na naman kayo ah! Boss, kung walang nakialam sa amin, dapat tigbak na itong Manolong yon. Dapat patay na. Kaya sa susunod, sisiguraduhin nyo ang pagpatay sa kanya. So, anong ibig sabihin nito? Believe na ako sa'yo. Pwedeng-pwede ka na, Carlo. Matindi ka sumipa. Nagdoble tingin ko. Gusto lang patunayan ng lolo mo kung gaano ka kagaling sa karate. Okay ba, Don Manolo? Taas ang kamay ko. Halika iyo. Hello? Si Brando to. Andito kami sa presinto, hinuli kami ng mga pulis. Puntahan mo na ako rito. Ano naman ang ginawa mo? Pa, dito na ako magpapaliwanag. Basta pumunta ka na dito. Ayun na pa, oh. Sarge. Good evening, ho. Anong kalokohan na naman ang ginawa ng anak ko? Panggulo po sa club, Don Manolo. Sarge, kung sinong complainant, pwede ho ba ako na lang aayos? Po, Don Manolo. Brano, lagot ka na naman. Thank you. Tatang, salamat ha. Oh, tayo na. Kailan ka matitigil sa kawalangian mo? Wala kang binigay sa akin kundi kahiyan at sama ng loob. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko, Papa. Kailan ka kaya magbabago, Brando? Glenda, ito na yung tubig mo. Salamat ha. Kasya na siguro sa'yo yan. O paano? Tanghali na. Baka malito ako sa trabaho. Teka, Ano ba? Tanghali na tayo. Ano kaya ginagawa ng tao yun? Sabi sa atin, mag-iigib lang siya. Dali mo naman. Ang bagal-bagal mo eh. Sige nga. Oh, Sabi Tayo na. ko eh. Nag-almusal eh. Eh bakit bukas ang siper? Chibuga na! Chibuga na! Dario, huli ka na. Ano ba? Hindi ka ba nagugutom? Sarap. Bango. O, Meng. Palit tayo ng baon. Bakit? Ano ulam mo? Manok. Sige. Sige. Manok pala eh. My favorite.
Ang bait talaga ng taong ito. Akala ko ba manok? O bakit ano ba tingin mo dyan? Paano manok to eh? O di manok din. Hindi na kayo nagkasundo. Magulang to eh. Sandali lang. Alam na alam ko na kapag tumatahimik ka ng ganyan at sa malayo ka nakatanaw, naaalala mo na naman ang nawawala mong kapatid, ano? Pati ng pagkamatay ng iyong ama at ng kanyang pangalawang asawa. Kalimutan mo na yun. Kung talaga ako, pwede ba naman yung makakalimutan ka agad yun? Ikitang-kita niya pangyayari. O ikaw ba? Pag nawala yung kapatid mo, hindi mo hanapin? Bradley. Dario, pinatatawag ka doon, Manolo. Bakit daw? Basta pinatatawag ka, may mahalagang sasabihin sa'yo. Ganun ba? Tanggapin mo nito, Dario. Konting halaga lang yan. At hindi ka bayaran yan sa utang na loob sa ginawa mo pagliligtas sa akin. Kung hindi dahil sa ginawa mo, siguro tapos na ang lamay ko sa mga oras na ito. At dahil ng mga tauhan ko, pinasukan na ako ng impacto. Hindi pa nila namamalayan. Siguro naman ho. Kahit sino malagay sa katayuan nyo. Sa ganung pagkakataon ganon din po ang gagawin ko. Bueno, bilang pasasalamat, ay welcome na welcome ka sa akin. Kailangan ko ng isang bodyguard na katulad mo. Ano? Papayag ka ba? Pag-iisipan ko, Don Manolo. Marami pong salamat. Hayaan nyo, pag nagbago isip ko, pupuntahan ko po kayo. Aasahan ko yan, Dario. Opo, Don Manolo.
Boss, mawalang galang na ho. Bawal na ho kasi sa inyo pumasok dito eh. Bakit? Sino may sabi? Tutuso ng management. Ganun ba? Sige. Ikaw na naman. Ang kulit mo rin, ano? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi kita gusto? Uulitin ko uli. Wala akong gusto sa'yo. Naiintindihan mo ba ako? Gusto naman kita. Bakit? Ito ba pinagmamalaki mo, ha? Walang makikialam, ha? Lampa naman pala tong amo nyo eh. Iuwi nyo na. Tama na, Iha. Marami ka nang nainom. Wala akong makitang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. 20 taon, Sonia. 20 taon ka nagsasakripisyo ng ganyan. Sa hindi ko maintindihan dahilan. Sa isang katulad mo. Hindi nga nakapagtataka kung bakit hindi mo makita o maintindihan ang kadahilanan kung bakit ako nagkakaganito. At pilit kang nagbubulag-bulagan o nagbibingi-bingihan sa katotohanan. Ano pa bang katotohanan ng hinahanap mo? Ang anak ko. Ang tunay kong anak, Papa. Yun ang katotohanan ng hinahanap ko. Yan naman ba pagtatalunan natin? Hanggat hindi mo inaamin ang kasalanan mo, pare-pareho tayong hindi matatahimik. Hibang ka, Sonia. Oo. 20 taon akong hibang. At ikaw ang may kasalanan ng lahat. Ikaw ang punot dulo kung bakit ako nagkakaganito. Huwag mo akong sisisihin sa pagkamatay ni Dante. Kasalanan niya yun. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko? Ginawa ko ng lahat. Binawi ko na yung bata. Binigay ko sa'yo. Ano pa ba? Hindi siya ang tunay kong anak. Sonia, hindi kita maintindihan. Napaka-imposible mo. Oh, ano nangyari dyan? Napalaban ho kay Dario. Dante, iwakan mo naman muna to. Kanina pa kayo laro ng laro dyan eh. Alam mo naman sabik na sabik ako kay Dario eh. Dahil bihira ko lang siyang makita. Sige na, ilapag mo muna si Carlo sa kuna. Ikaw talaga oh. Anak, dito ka muna sa kuna ha. Mamamalansya pa ako eh. Kapit ka, ha? Makakapahulog. Ya! Ya! Kapit ka mabuti. Anita! Anita!
Hindi ka na naman nakatulog. Yun na naman ba iniisip mo? Ang paghihiganti sa demonyo, tandaan mo yan. Yan ang parating pinapangaral ko sa'yo. Ang taong mapaghiganti, hindi napupunta sa mabuti, kundi sa masama. Bata ka pa, Dario. Mahaba pa ang lalakbayin mo. Malayo pa ang mararating mo. Ang galit sa dibdib mo. Lolo Teban, 5 taong gulang pa lamang ako. Ay inukit ko na dito sa dibdib ko at sa isipan ko na hindi ako matatahimik. Hanggat hindi ko natatagpo ng mga taong may pananagutan sa hirap na dinanas ko, papatayin ko rin sila. Dario, 20 taon na nakaraan. Kahit 50 taon pa ang lumipas, Lolo Teban, hindi maghihilom ang sugat na iniwan nila sa akin. Hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang sinapit na kamatayan ni Itay at ng kanyang asawa. At ang pagdukot nila sa kapatid ko. Ang kapatid mo na lang hanapin mo. Yun ang pagtuunan mo ng pansin. Alisin mo na sa isipan mo ang paghihiganti. Dario, nakikiusap ako. Mami? 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 Mami, tignan nyo. Ako nag-champion. Tinalo ko silang lahat. Ito. Congratulations. Alis na ako, baka malate pa ako sa appointment ko.
ko nang intindihin ng mami mo. Eh kung ako nga, hindi ko maintindihan eh. Mabuti pa, lumabas na lang tayo. Saan tayo pupunta, Lo? Saan pa? Di kakain sa labas. Champion yata ang apo ko. Kailangan mag-celebrate tayo. Iboblowout kita. Tara. Okay? Sigarilyo. Magkano to? 20. Tata Teban? Tata Teban? Tata Teban! Tata Teban! Tata Teban! Kaya ka pala naman gwapo eh. Oh, ang pogi ng tatay mo. Siyempre. Eh, sino naman tong isang to? Ito ba yung sinasabi mo kapatid mo? Oo. Ang totoo nun, kapatid ko lamang siya sama. Iba nanay ko, iba nanay niya. Ang kwento sa akin ni Lolo Teban eh, itinago ako ng aking ama sa pamilya na aking ina. Pagkatapos ng 1 taon, nag-asawa ang ama ko. At yun ang naging ina ng kapatid ko. Nasaan ang nanay mo? Hindi ko alam. Ang sabi sa akin ng Lolo Teban, mula daw sa mayamang pamilyang nanay ko. At yun ang naging dahilan kung bakit tutol ang pamilya ng nanay ko sa aking ama. Eh, mayaman pala eh. Ba't ka nagtitiis ng hirap? Dapat nagpapasarap ka sa buhay. Ba't ka nagtitiis ng ganito? Hindi nga niya alam kung nasaan ang nanay niya eh. Maiba nga pala ako, Dario. Tinanggap mo na ba yung alok sa'yo ni Don Manolo? Hindi pa. Ang bihira ka. Sunggaban mo na. Pagkakataon mo na yun eh. At saka isa pa, giginawa pa trabaho mo. Disente pa yung taong pagtatrabahuan mo. O, di ba? Siya nga naman, Dario. Doon baka umasenso ka. Dito, wala. Maninigas ka rito, hindi ka asenso. Papa, palagay ko panahon na para magpahinga ka. Magpasarap ka na lang sa buhay. Hayaan mong ako na ang mga siwa at mamuno sa sindikato. Sa edad mong yan, hindi na dapat na ilagay mo pa ang buhay mo sa panganib. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Brando? Noon ko pa sana gustong sabihin sa'yo to. Kaya lang, nag-aantay ako ng magandang tiyempo. Mukhang wala ka sa tiyempo. Papa, nagmamalasakit lang ako. Tama ka, Brando. Sumasang-ayon ako sa mga sinasabi mo na panahon na para magpahinga ako at ipasa ang posisyon ko sa iba. Salamat naman at naintindihan mo ako, Papa. Pero hindi sa isang taong bulagsa, makitid ang utak at irresponsable, kundi sa taong matalino, may disiplina at alam ang ginagawa. Hindi ikaw yun. Kompleto ba ang mga epektos na dala mo, Mr. Lim? Dala mo ba ang tamang halaga na katapat ng mga epektos? Sure, Mr. Lim. Can I see the item? Where's the money? Nice doing business with you, Mr. Lim. Same here, Mr. Lorenzo.
O, Dario. Si Don Manolo? Nasa loob. Sabi mo si Dario, pinapupunta niya ako rito. Diyan ka muna, ha? Don Manolo. Andiyan po si Dario sa baba. Yung batang Pierre. Sige, patuloyin mo. Sige po. Gusto ka na. Sumunod ka sa akin. Anong ginagawa mo dito? Rondo! Huwag mong pakialaman ang bisita ko! Dario, tuloy ka. Diyan ka lang, ha? Hintayin mo. Bababa na yun. O, sige. Dario, Don Manolo. halika. Pakikilala kita sa mga tauhan ko. Mga bata, pinakikilala ko sa inyo si Dario, ang nagligtas sa akin. Kaya mula ngayon, isa na siya sa mga tauhan ko. Dario, halika. May ibibigay ako sa'yo. Sarap. Champion. Naku. Umpisahan na natin. Umpisahan na natin. Eto, akin. Aray ko! Bakit ba? Sabay-sabay tayo mamaya. Relax ka lang. Gutom na ako eh. Ka sa gutom. Hindi ko matiis. Dario, saan ba galing mga ito? Ang dami ng mga to, ah. Siguro marami kang pera. Magsabi ka ng totoo. Saan ba talaga galing yung mga yan? Alam mo kasi, inabutan ako ng pera ni Don Manolo kanina bago ako umuwi. Kaya yan, bumili ako ng maraming pagkain. Pati mga kapitbahay natin, idinamay ko na rin. Dario, pinatatawag mo raw ako. Bakit ba? Pasensya mo na yan, pare. Pagkasyahan nyo na lang yan ng misis mo para hindi na kayo mag-away. Ako, salamat. Alam mo, 2 buwan na ako hindi nakakatigim ng manok eh. Kasi ang misis ko, lagi ako inubusan ng pagkain. Sarap nito! Dario, magandang gabi ho. Uy, Badong! Halika kayo! Pasok kayo! O, eto, para sa inyo. Maraming salamat. Para naman makakain ko ng masusustansya pagkain. Talagang hulog ka na langit. Salamat. Sige. Salamat. Mga kapitbahay! Mga kapitbahay! Pumarito kayo! Si Dario namimigay ng pagkain! Ang dami! May isa-isa na eh. Paano tayo? Bakit pinamimigay? Ewan ko. O, sige. Sige lang, pasok kayo. Halika kayo. Paano ito? Dinonate lahat. Dario, paano yan? Ano pang kakainin natin?
Pinubos na nilang lahat. Pinaubos mo. Problema ba yun? Marami tayo niyan. O, yan ang pera. Bumili ka ng sardinas. Sardinas? Pwede po bang magtanong sa inyo? Opo. Madalas po bang dumaan dito yung bumili sa inyo ng sigarilyo nung nakarang araw? Sino ho? Ano po siya yung... May kaliitan po siya na matanda, tapos medyo kayumanggi po siya. Hindi taga rito yun. Mama, yung address niya ho, alam niyo ho ba? Hindi po eh. Sigurado ho ba kayo na hindi niyo alam kung saan siya nakatira? Isang semester na lang, graduate ka na. Ang totoo, Lolo, maraming kumpanya na nagpadala ng sulat sa akin for employment. Anong for employment? No. Bakit ka magtatrabaho sa iba? At bakit ka magpapaalipin sa kung sinong Herodes dyan? Pagkatapos mo ng kolehiyo, ako ang bahala sa'yo. O, Dario. Magandang umaga, Don Manolo. Kanina ka pa ba? Hindi naman ho. At siya nga pala, ang aking apo, si Carlo. Carlo, si Dario. Kamusta ka? Mabuti. Mahusay na bata yan. Siya nga pala, Lo. Dario, mauna na ako. Papasok pa kasi ako Lo. O sige, mag-iingat ka. Opo. Siya nga pala, Dario. May lakad tayo. Matabang isda. Mr. Lim, dodoblin ko ang presyo ng epektos mo sa dating halaga na binibigay mo sa mga kliyente mo. Kung magkakasundo tayo. Wala tayong hindi pagkakasunduan, Don Manolo. At ipinangangako ko, kapag dumating ang shipment kong galing Hong Kong, sa inyo ko babagsak. Thank you, Mr. Lim. Let's have a toast to celebrate our new partnership. Don't mention it. Waiter. Waiter! Boss, anong gusto niyo? Ikaw nang bahala. Ito, sasin eh. O, sige. Okay sa inyo? O sige, 3. At 3 beer. Boss. Oh. Si Don Manolo. Kausap si Mr. Lim. Talagang hinahamon ako ng tupang na yan. Kaya mula ngayon, susubaybayan nyo na ang mga lakad nila. Paano makikilalang pumatay sa father mo at sa stepmother mo? Yang sabi mo, nakamaskara silang lahat. Diba? Malabo yun, Dario. At yung sinasabi mong kapatid mo, hindi mo na makikilala yun sa tagal. Kahit na magkasalubong pa kayo, hindi mo na makikilala yun. Totoo yun. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Alam mo, maraming twist ang istorya ng buhay mo. Ano man tawag nun sa Tagalog? Masalimuot. Tama, masalimuot. Alam mo, Carlo, ang swerte-swerte mo nga eh. Sa Amerika ka pa pala nag-aral noon. Tapos lahat ng gusto mo, na ibibigay sa'yo. Yun ang akala ng iba. Pero ang totoo ng Dario, hindi ako masaya. Boss, pinatatawag na raw kami. Nakanda na ba lahat ng epektos na i-deliver sa Davao? Siguraduhin nyo lang na bago mag-umaga, nasa pier na yon. Wala namang problema, boss. Nakaayos na lahat. Rego,
Sino bang hinihintay natin? Kanina pa tayo dito ah. Permis ka lang dyan, Dario. Ako ang bahala sa'yo. Andiyan na. Kumanda kayo. Libre na. Iskargan mo. Sige na. Good stuff. Nice work, mga bata. Talagang hindi ka nagkamali ng pagkuha kay Dario, Don Manolo. Magaling. Talagang napakagaling eh. Eh kung hindi dahil sa kanya, hindi namin makukuha ang track na yan. Alam ba kung ano inisip ko ngayon, Don Manolo? Si Lorenzo. Tsak na nagpuputo-puto ngayon ng butsi nun. Sa galit. Dahil pera na, naging bato pa. Pasensya siya. Eh, puro lang pa yung mga bata niya eh. O ano, Dario? Anong masasabi mo? Bakit hindi nyo sinabi sa akin na illegal palang hanap buhay nyo? At front nyo lang pala ang pagiging broker. Ano bang problema mo? Sawang-sawa na ako sa kulungan. Ayoko na bumalik doon. Dario, sino nagsabi sa'yo makukulong ka? Itanong mo kay Grego. Kahit sino sa mga tauhan ko, kung may nakulong na sa kanila. Hindi ko maintindihan yung prinsipyo mo. Dario, dalawa lang puhunan sa trabahong ito. Tibay ng dibdib at talas ng pakiramdam. Taglay mo pareho yan, Dario. Oo, taglay kung sinabi mo. Pero hindi ko kayang sikmurain ang ganitong klaseng trabaho. Buong akala ko, nang kunin kita sa trabahong ito, akala ko itatanawin mo utang na loob sa akin. Ito na sana ang pagkakataon mong kumita ng malaking salapi na hindi mo kinita mula nung nagtrabaho ka. Ngayon, kung gusto mong bumalik sa pier, bahala ka. Gusto ko lang itanong sa'yo, Dario. Sino bang malinis? Sino bang walang kasalanan? Lahat ng tao sa mundong ito ay may kasalanan. Kanya-kanyang diskarte lang tayo sa buhay. Ngayon, gusto mong tulungan ang kapwa mo. Ako ang kailangan mo. Ito ang tandaan mo, Dario. Walang taong nabuhay sa kahirapan na hindi natukso sa kasalanan. Ano na naman ang itadahilan ko sa mga kliyente natin sa Davao? Eh, boss. Nakialam naman yung taong sinasabi namin sa inyo eh. Yung pa nakialam sa amin sa pier. Palagay ko, tao siya ni Don Manolo. Hanapin nyo ang taong sinasabi mo! Ayoko maging sagapan sila katulad ni Don Manolo! Ha? Oo, boss. Lo, maliligo muna ako. O sige, maluluto na ito. Mag-almusal na tayo. Yeah.
Si Boss Lorenzo. Nasa taas. Diyan muna kayo, ha? Boss, nakakuha na ako ng impormasyon tungkol sa taong yun. Tuwing hapon, sinusundo niya ang kanyang girlfriend doon sa eskwelahan. Magaling. O ngayon, tapusin nyo ng yun. Oh, Dario! Dario, anong ginagawa mo rito? Hinihintay ko yung girlfriend ko. Naks talaga. Siya nga pala, classmate ko si Joy. Joy, si Dario. Hi. Kanina ka pa ba dito? Mga 30 minutos pa lang. Bakit di mo kasama si Lolo? Wala kasi akong pasok yun eh. Tsaka sabi niya, hindi raw muna siya lalabas ngayon, hanggang bukas. Sorry kanina ka pa. Medyo. Siya ba? Tsaka pala, Glenda, si Carlo. Hi. Siya yung sinasabi kong apo ng aking amo. Mhm. Eto naman si Joy. Hello. Teka, total vacant naman namin ngayon. Bakit hindi tayo kumain? Mag-pizza parlor tayo. Yun kung hindi nakadisturbo sa yung dalawa. Hindi. Wala naman kaming lakad ngayon eh. Yeah. At saka, ihatid ko lang siya sa bahay nila. Yun naman pala, Yun pala. Let's go. Okay. Okay. Dito na kami sa likod. Oh, sige. Sige. Dapa! Dario! Si Glenda may tama! Glenda, dalhin natin siya sa ospital. Ano ba nangyari, Dario? Hindi ko malaman, Lolo Teban. Basta, may bigla na lang, may mga lalaking armadong dumating. At pinaputukan kami. Nakilala mo ba sila kung sino? Hindi nga ho eh. Sabi ko na nga ba eh. Tama yung hinala ko. Yung perang dinadala mo sa bahay at yung baril na nakita ko. Ngayon, ipaliwanag mo sa akin kung anong uri ng trabaho ang pinasukan mo. Pati si Glenda nadamay. Baka nakakalimutan mo yung hirap ng pinagdaanan mong buhay. Masaya naman tayo ngayon kahit naghihirap tayo eh. Kahit wala tayong pera. Oo nga, Dario. Huwag mo nang isipin bumalik pa sa dati mong buhay. Naalala pa ba? Nung siga ako, tigasin, mayabang at iresponsable. Sino ba nagpabago sa akin? Ikaw yung Dario. Nakita mo na. Hanggang ngayon, hindi pa nila nakakalimutan ang kabutihang ginawa mo. Kaya nakikiusap ako. Hanggat maaga, iwasan mo. Baka hindi lang yan ang mangyari sa'yo. Walang tao sa taas. Tayo na. Naisahan tayo.
Hindi na babalik yung mga yun. Sige. Magsiuwi na kayo. Tsaka pala. Salamat ha. Ikaw, Dario, maasahan mo eh. Sana ka. Sige, Dario ha. Manolo, wag! Maawa ka sa akin! Meron naman tayong pinagsamahan nung araw, di ba? Noon yun. Paano ko maaawa sa'yo? Ilang beses mong pinagtangkaan ang buhay ko. Malas mo lang, hindi mo ako nadali. Ipinatatawag niyo raw po ako. Dario, pangsamantala, ikaw muna aalalay sa senyorita Sonia mo. Ma'am, sino ba talaga hinahanap nyo? Eh maghapon na tayo dito. Wala ka nang pakialam doon. Umuwi na tayo. Malapit ka na pala matapos sa pag-aaral mo. Sana tumigil ka na dyan sa pagsasayaw. Yun naman ang pangako ko sa'yo, di ba? Na makatapos lang ako ng pag-aaral. Titigil na ako sa club. Ah! Ako naman. Makaipon lang ako. Magpapakasal na tayo. Sana mag-ingat ka sa mga ginagawa mo. Dahil ayoko pang magbiyudang hindi pa kasal. Hindi mangyayari yun. Dario! Glenda! Halika na, ligo na kayo. Sarap ng tubig, oh. Halika na. Halika na, ligo na tayo. Kaya. Talon! Ay! Saludo ko sa'yo sa larangan ng martial art. Pero sa panahon ngayon, kailangan marunong ka rin humawak ng baril. Oo, dalawang kamay. Hindi ka pa sanay eh. Ayan. Itapat mo lang sa target.
Tiyak tatama ka. Kailangan masanay siya ng gusto. Dahil balang araw, siya ang papalit sa akin. At siya mamamahala ng lahat ng aking negosyo. Bakit siya, Don Manolo? Di ba dapat si Brando? Dahil anak mo siya? Sana. Pero ang katulad ni Brando, na irresponsable at walang ginawa kundi bigyan ako ng kahihiyan at problema, ay wala siyang karapatan humawak ng aking mga negosyo. Papa, totoo ba ang sinabi sa akin ni Grego na si Carlo ang napipisil mo para pumalit sa'yo? Oo, totoo yun. Bakit siya, Papa? Bakit hindi ako? Eh ako ang anak mo. Bakit? May dahilan ba? Para magtaka ka kung bakit hindi ikaw napili kung papalit sa akin? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Okay lang, Papa. Kung ayaw niyo talaga sa akin. Pero hindi ako makakapayan na si Carlo ang papalit sa inyo. Bakit? May magagawa ka ba? Ha? Siyak na magagalit sa akin si Don Manolo. Oras na malaman niyang ipinagtapat ko siya ang lahat ng ito. Na si Sonia ay kapatid mo lamang sa ama. At ikaw, Brando, anak ka ni Don Manolo sa isang... Hindi totoo sinasabi mo! Totoong lahat ang sinasabi ko, Brando. Buhat nang mamatay ang iyong ina sa panganganak sa'yo, ay pinagpilitan ka ng mga kamag-anak ng iyong ina kay Don Manolo. Noong una nga tinanggihan ka niya. Pero wala silang nagawa. Buhat ang maiwan ka sa bahay na ito. Sinasabi kong lahat ang katotohanan ng Brando, hindi para sirain ang iyong loob o wasakin ang magandang pagsasama niyong mag-ama. Gusto ko lang malaman kung saan ka dapat tumayo. Ikaw naman kasi, Brando Lahat ng ayaw ng papa mo, ginagawa mo. Sayang ka. Kung si Carlo din lamang ang magiging boss ko, kakalas na ako. Ako rin. Hindi ko matatanggap na magtrabaho sa kanya. Para may gatas pa sa labi yun Kahit sino naman sa atin, hindi konforme sa naging desisyon ni Don Manolo. Talaga hindi dapat yun. Kaya kung ako siya, Brando, huwag kang papayag. Ikaw ang kaisa-isang anak ni Don Manolo. Ikaw ang dapat na maging heredero. Ikaw ang dapat na lumagay sa katayuan ngayon. Kaya kung ako siya, iisip ako ng magandang paraan para mawala ang Carlo na yan. Mami, may lakad pa ba kayo ni Dario? Bakit? Papasama sana ako sa kanya Bahala kayo sa buhay niyo. Dario, okay lang ba sa'yo? Okay lang yun. Pasensya ka na sa mami ko Ayos lang yun. Huwag mo intindihin yun. O, paano? Tara. Tara. Okay, Jan. Palabas na sila. Areglado, boss. Alam niyo na kung anong gagawin niyo.
niyo kayong patayin. Sino ko tayo niyo, pare, papatay kami! Tino! 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 Brando! Carlo! Tama na! Hayop ka! Tama na yan! Tama na! Ano ka ba? Bakit mo ginaganito ang kapatid ko? Napakawalang hiya mo. Wala kang utang na loob. Palibhasa, hindi ka namin kadugo. At gusto ko lang malaman mo, hindi kita anak. Hindi ko alam kung saang lupalop ka dinampot ng papa. Sampid ka na sa bahay na ito. Pero kung umasta ka, akala mo kung sino ka. Hindi totoo yan, Mami! Hindi totoo yan! Totoo yun! Totoo yun! Hindi kita anak! Meron akong anak, pero hindi ikaw yon. At matagal ko na siyang hinahanap. Hindi kita anak! Naiintindihan mo ba yon? Naiintindihan mo ba yon, Carlo? Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Layas! Carlo! Carlo! Wala naman akong kasalanan, Papa eh. Tingnan nyo nga ginawa sa akin, oh. Hindi ko nga malaman kung bakit ako pinagbubuntunan ng galit niya eh. Kilala ko si Carlo Brando. Hindi niya gagawin yun sa'yo. Kung wala kang ginawa sa kanya. At hindi ako magtataka kung bakit ganyan ang pagkatao mo. Dahil lumabas ka lamang sa isang babae. At ngayon ako nagsisisi kung bakit kinupkumpa kita. Masakit kang magsalita, Papa. Masakit? Sa kapal ng pagmumukha mo? Marunong ka pang masaktan? Nakakaramdam ka pa ba nun? Hayop ka, Brando. Magmula sa araw na ito, ayaw ko na makita ang pagmumukha mo dito sa pamamahay na ito. Lumayas ka! Layas! Naniniwala ka ba sa kanila, Dario? Na hindi daw nila ako tunay na anak. Carlo, lasing ka na. Ihatid na kita. Saan? Siyempre, sa bahay niyo. Sira ka pala eh. Hindi na ako babalik doon. Silang lahat! Mga sinungaling sila! Ba't ganun, mami ko? Magmula ng bata ako, hindi na siya naging malapit sa akin. Gusto ko maglambing sa kanya. Hindi ko magawa. Bakit ganun? Habang lumalaki ako, para bang may malaking pader na kara sa amin. Iniisip ko tuloy, hindi nila ako tunay na anak. Tara na, uwi na tayo. Tayo na. Wala! Saan ba tayo? Bigat mo? Huh? Doon? Oo, Saan? hindi tayo dyan. Dito tayo. Doon. Tara na! Okay. Lolo Teban! Patayang beer house doon. Lolo Teban! Oh. Lolo Teban! Oh, bakit? Pakibukas ang pintuan. Lolo Teban! Ano? Sino ba yan? Tsaka ko na ipapaliwanag sa inyo.
Mukhang malaki ang problema ng kasama mo. Lasing na lasing. Talagang malaking problema nito, no? Isipin mo na lang. Itinanggi siya ng kanyang ina at sinabi na hindi raw siya ang tunay na anak. Teka, naguguluhan ako sa iyo eh. Hindi kita maintindihan. Anong tinanggi? Kasi ulo, nagkaroon ng mainitang pagtatalo sa bahay ng amo ko kanina. At natuklasan niya na hindi pala siya ang tunay na anak. Ampun lang. Parang ganun hulo eh. Sino ba ito? Siya o si Carlo. Apo siya nung sinasabi kong pinagtatrabahoan ko na si Don Manolo Fuentes. Manolo Fuentes? Sino ang nanay nito? Sonia Fuentes. Sonia. Iha. Mabuti pa siguro magbakasyon ka na muna. Doon ka muna sa rest house natin sa Batangas. Makakapag-relax ka. At makakapag-isip ka ng mabuti. Bakit biglang-bigla naman yata yung desisyon mo, Papa? Lalo ka lamang mahirapan kung pipirmi ka rito. Kaya bukas na bukas, ako mismo maghahatid sa'yo. May pagtatapat ako sa inyong dalawa. Dario, alam kong matutuwa ka. Carlo, ang sasabihin ko ikabibigla mo. Sa loob ng 20 taon, natagpuan mo na ang tunay mong kapatid. Si Carlo, ang kapatid mong matagal mo nang hinahanap. Paano niyo natiyak, Lolo Teban? Bakit niyo naman nasabing magkapatid kami? Dario, ikaw ang tunay na anak ni Sonia Fuentes. At ang among pinaglilingkuran mo na si Don Manolo Fuentes ay ang tunay mong lolo. Dating tauhan ni Don Manolo ang iyong ama. Siya ang kanang kamay. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaibigan ng iyong ama at si Sonia. Ikaw nga naging bunga. Nagtago ang magkasintahan dahil sa takot sa lolo mo. Pero hindi sila nilubayan. Hayop ka, Dante! Isa kang oportunista! Nagkusa akong sumama kay Dante. Pabayaan mo na lang kami. Sonia! Umalis ka dyan! At baka pati ikaw madamay! Dante! Sonia! Dito! Ano ginagawa mo rito? Kanina pa nagpunta sa bahay natin si Don Manolo. Halika, doon tayo. Magkikita pa rin kami Dante yan. Hanggat hindi nabawi si Sonia kay Dante. 1 taon ka pa lang nun. Sa takot ni Dante na balikan siya ni Don Manolo at patayin, itinago ka niya. Hindi dahil sa takot siya sa ginawa niya kay Sonia. Natatakot siya dahil marami siyang nalalaman na sikreto sa sindikato ni Don Manolo. Kung ganun ho, sino naman ang ina ko? 2 taon pa lamang noon si Dario na mag-asawa uli si Dante kay Anita. Iyon ang iyong ina, Carlo, na nadamay sa pagkamatay ng iyong ama. Sinong nagpapatay sa aming ama? Sige na rin na bata. Ano? Si Don Manolo? Pati ang tunay mong ina, Carlo. Nadamay sa paghiganti ng Manolo Fuentes na yun. Imposible! Paniwalaan niyo ako. Dahil alam ko ang lahat. Alam ko ang buong istorya ng mga magulang niyo. Saksi ako sa mga nangyari.
Kaya kailangan sama niyo ako sa mansion. Ipaliliwanag ko kay Don Manolo at kay Sonia kung sino kayo. At kung ano mga pangyayari. Si Lolo, ang mama. Wala ho sila. Saan sila nagpunta? Kaalis lang ho. Sagutin mo ang tinatanong ko. Nasa resort ho sa Batangas. Domeng! Domeng! Magandang umaga ho, Don Manolo. Ipagluto niyo ng pagkain ng senyorita niyo. At yung mga ibang gamit niya, ilagay niyo na sa kwarto. Kasi ho, Ano pa niyo dyan? Hindi niyo ba narinig ang usos ko? alam. Welcome home, Papa. Kumusta ang biyahe niyo? Anong ginagawa mo rito, Brando? Yan din ang itatanong ko sa'yo, Papa. Naunahan mo lang ako. Wala kang karapatang manatili dito. Lumayas ka! Relax ka lang, Papa. Ang puso mo, ikaw din. Saka pinalayas mo ako, hindi ba? Saan mo ako gusto pumunta? Anak mo din ako. Kaya may karapatan ako sa pamamahay na to. Kung ano ang pag-aari mo, pag-aari ko din. Ano bang pinagsasabi mo? Ano ka talaga, ano? Respeto mo naman ang papa. Anong ibig sabihin nito? Simple lang, Papa. Gaya ng sinabi ko, na may karapatan ako sa lahat. Kaya ngayon, aangkinin ko na lahat ng kayamanan mo. Sorry, my dear father. Puntahan nyo!
Dario, mabuti dumating ka. Kundi baka kung... Dario, baba mo yung baril mo. Huwag ka magbiro. Kailan ba kita biniro, Don Manolo? At lalong hindi marunong magbiro ang baril na to. Malaking pananagutan mo sa akin. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Dapat pala ako pa magpasalamat sa pagkakaligtas ko sa Pier. Yun lang pala ang daan para magkrusan landas natin. 20 taon, Don Manolo. 20 taon wala akong katahimikan. Pero ngayon mailalabas ko na. Mailalabas ko na ang lahat ng galit na naipon dito sa dibdib ko. Anong ibig mo sabihin? Hindi kita maintindihan. Mahabang kwento, Don Manolo. Pero paikling ko na lang para madali mo maintindihan. Ako ang anak ni Dante Mendoza na pinatay mo. 20 taon nang nakakaraan. Patawarin ako ng Diyos. Dahil ito matagal ko na hinintay na pagkakataon. Ang may paghiganti ko, ang pagkamatay ng aking ama. Huwag, Dario! Pinatay ko man ang iyong ama ay dahil sa maraming dahilan. Una, matapos ko siyang pagkatiwalaan, ay pinakailaman niya ang aking anak. Si Sonia. Pangalawa, gusto niyang ibunyagan lahat ng lihim ng sindikato. Kayong paman. Ay pilit kitang hinanap, Dario. Para arugain ka at mabigyan ng magandang kinabukasan. Ngayon, kung ikaluluwag ng dibdib mo, namamatay ako sa mga kamay mo para magkaroon ng katuparan ng iyong paghihiganti. Sige, tapusin mo na ako. Sige, kalabitin mo. Para pare-pareho tayong mamatay dito. Hindi mo dapat itutok sa kanya, Carlo. Dapat sa kanya. Dahil siyang pumatay sa ating ama at sa iyong ina. Parang awa nyo na. Itigil nyo na yan. Huwag na kayong magpatayan. Hindi, Dario. Ano man naging kasalanan sa akin ni Lolo, nabayaran niya na yun. Pinatawad ko na siya. Bitiwan ninyo yung mga baril. Tata Teban. Oo, Dario. 20 taong kang hindi nagkaroon ng katahimikan. Tama. Mula nang magkaisip kay yakap mo na ang kahirapan. Ngayon, Dario, kung mapatay mo si Don Manolo, matagpuan mo kaya ang katahimikang hinahanap mo? Huwag kang makikialam, Lolo Teban. Dario, anak. Pareho lang tayong hindi nagkaroon ng katahimikan. Nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo na ang lolo mo.
Ito na ang tamang simula para makabawi tayo muli. Makabawi sa panahong nawala sa atin. Nakikiusap ako sa iyo, anak. Ang tagal kitang hinanap. Magsimula na tayong muli. Tama si Mami, Kuya. Magsama-sama na tayo. Patawarin mo ako, Sonia. Carlo. At lalo na, ikaw, Dario. Kung ano man ang aking naging pagkukulang, eh, pinangangako kong pupunuan ko. At magbabagong buhay na ako. Bigyan niyo sana ako ng pagkakataon na mabayaran ko ang lahat ng aking kasalanan. Ngayon na tapos na ang pagsubuksat at pag naayos ko ng lahat ng gusot na ito, ay babawi naman ako sa inyo. Mangingimang bansa tayo para makalimutan natin ang lahat at magsisimula tayo ng panibagong buhay. Maraming salamat, Papa. Tayo na mga anak. Papa? Tayo na. Papa.